katatapos lang ng ika-13 araw ng impeachment hearing sa Senado, gaano kalayo na ang narating ng prosecution matapos ang 13 araw ng pagdinig. Ito si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. At kanina nga tinapos na ang testimonya ni COA Special Auditor si Attorney Wamil at yung mga senador na nagtanong sa kanya. At ano ang narating ng pagtatanong na ito kay Attorney Wamil? Apparently, for the prosecution, it went nowhere for them. As a matter of fact, pati yung pagtatanong ng mga senador, kagaya ni Ping Lacson, na supposedly ay panig sa prosecution. Yan ang pananaw ng marami. Ay tila yung kanyang pagtatanong dito kay Prosecutor Wamil ay nakatulong pa sa depensa. At sapagkat sa kanyang pagtatanong tungkol doon sa kanyang security clearance, lumalabas that he has done. I don't think he has even any idea about what Senator Ping Lacson is asking about, kung yung security clearance na yun. Ang punto dito ni Ping Lacson is that he cannot have full access of all the documents needed. More specifically, the identity of the persons na supposedly ay under aliases because hindi nga siya cleared at hindi pa declassified yung mga documents na ito. Because yung mga secret identity ng mga tao na may mga aliases na tumatanggap ng supposedly confidential funds, ang identity nila ay dapat nakatago talaga, nakalock, naka-vault niya, ang sabi niya. Pagkatapos ilalabas lang yan kapag tapos na yung intelligence project at na-classify na yung mga document na yun as declassified documents, saka lang siya pwedeng ilabas. So, instead of this helping the prosecution na ipunto na bakit hindi niya maipapalabas yung mga pangalan, it seems as if Ping Lacson has probably inadvertently natulungan niya lalo yung depensa. Because ang sinasabi niya, the only reason kaya hindi mailabas yung mga tao na to, it's not because the persons does not exist, ano? Hindi lang mailabas yung identity nila because it is still confidential at this time at hindi pa na-declassify yung mga documents. And if you divulge the real identity of these persons, you're gonna put them in danger. At ito yung sinasabi ng depensa na tila sinuportahan pa ni Ping Lacson. Yung ibang mga senador na nagtanong, si Robin Padilla is trying to raise a point na tungkol dito sa naging tulong ng intelligence of ng confidential funds sa pagpigil sa mga operations ng CPP-NPA, NDF, and there was a disagreement between the witness at saka kay Senator Amy Marcos. At dito makikita mo yung witness seems to be arguing with the senator kasi ipinipilit niya na parang gusto niyang ipunto dito ay may pananagutan si Sara Duterte. So, it has become clear that this witness is not just identifying facts. He's not just identifying documents. He wants to arrive. Gusto niya makarating sa isang legal na konklusyon na may pananagutan si Sara Duterte na hindi naman niya talaga pwedeng gawin. Ibang mga senador na nagtanong, kagaya ni Tito Soto, medyo napahiya pa ng konti. I think medyo slightly he was brushed aside by Chis Escudero kasi yung tanong niya hindi naman pang impeachment pang Senate plenary yan, birang mga legislators kasi nagre-recommenda siya ng mga changes sa procedure. But that in itself also works in favor of the defense kasi by admitting that there are flaws in the auditing procedures, hindi po pwedeng maging liable ang akusado, si VP Sara Duterte. May flaw nga kayo nang umaamin na may pagkakamali. But the fact of the matter is, parang itong testimonya ni Attorney Wamil sa pagtatanong ng mga senador left more questions unanswered rather than yung mga solusyon o kaya yung mga facts na na-establish. Mas dumami yung katanungan sa kanila tungkol doon sa proseso ng kanilang auditing. And it has become clear sa punto naman ni Presiding Officer Chis Escudero that the findings, the AOM, the Audit Observation Memo, is not yet final kasi pwede pa nga itong i-subject to a judicial review. So what they are talking about right now are just still on its preliminary kasi hindi pa siya tapos. So
as of the moment, itong si Attorney Wamil appears to be making legal conclusions on something that is not yet final. At yan ang naging malinaw dito sa pagdinig na ito. Doon naman sa isang testigo ng prosecution after Attorney Wamil, it's uneventful kasi eventually they just ended up just identifying documents na sinasabi nila ay nasa mga 10,000 piraso yata ng pahina ang i-identify. I mean, let's be real. Magpakatotoo tayong lahat. Inaasahan nyo bang yung mga senador ay iisa-isahin yung 10,000 pahina na yan na mga acknowledgement receipts or mga ebidensya? Of course not. They're not gonna bother reading that one by one. Sabi ko nga sa inyo, itong impeachment is not a legal process. It is a political process. And by this time, alam na ng mga senador na yan kung ano yung desisyon nila. Pipili na lang sila kung sino ang susulat ng kanilang desisyon para dyan for the majority. At syempre, meron ding desisyon ang minority. So these things that are happening in the Senate right now, after 3 days of this week, well, alam ko, muntik na kayong makatulog kanina. And that is the reason why marami sa mga tao ngayon na nagsasabi, ayaw na nilang manood ng impeachment. At ang inaabangan na lang nila ay yung summary na binibigay ng mga commentators, ng mga vloggers, kagaya ko po, marami nagsasabi doon sa comment, eto na lang inaabangan nila. Just to summarize, kasi ayaw nila magsayang ng isang buong araw, 6 na oras na pagdinig dito sa Kongreso, sa Senado. At tapos iyon lang pala ang mangyayari. Anong ibig sabihin nito? This only proves na yung sinasabi kong punto ay totoo. The people are losing interest in these impeachment proceedings. At pag nawawala ng interest ang mamamayan dito sa nangyayari sa impeachment, the prosecution is losing their case. Maybe not in the Senate, they might still get the majority, but not the 16. They are losing their case before the bar of public opinion. Sabi ko nga sa inyo, this impeachment, in my mind, in my humble opinion, is a propaganda war. This is not a legal battle. This is a propaganda battle. At ang intention nito ay tayo na mga nanonood ay baguhin yung ating estado, yung kaisipan natin tungkol sa katatayuan ni BP Sara Duterte. This is all intended to discredit BP Sara Duterte. But if nobody's watching the impeachment, how do you discredit the Vice President? And that is a problem that the prosecution ay hinaharap sa kasalukuyan. Ang inaabangan ng mga tao yung cross-examination kesa dun sa direct examination. At dito nga sa cross-examination, lumabas ang mas maraming katotohanan. Kasi yung direct examination ng abogado ng prosecution sa pamamagitan ni Attorney Kapunan, apparently dahil wala silang hawak na malinaw na ebidensya na mag-direksyong magli-link sa katiwalian at doon sa sinasabing audit observation memorandum from the COA, ay they resorted to being comical. Si Attorney Kapunan tried to do a comedy routine, which I don't think worked. They resorted to playing with the names, trying to imply something na nawala doon sa mga pangalan. That is another form of mudslinging na ginagamit dito sa impeachment na ito. But the truth came out during the cross-examination. What are yung mga katotohanan na yan na sinasabi natin? Una, mali ang sinasabi ni Roderick Wamil na si Vice President lang ang kaisa-isang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. Apparently, hindi niya alam o di kaya ay tinakpan niya talaga yung katotohanan na even before that, in 2014, sa panahon niya ni Jejomar Binay bilang Vice President, naglabas ang DBM noon ng pondo para sa confidential funds ng Office of the Vice President. 2014 nasa COA na itong si Attorney Roderick Wamil, pero sa kanyang pagsasalaysay at pinakinggan mo yung unang direct testimony niya, parang totoong-totoo na kay BP Sara nga lang nangyari ito. Ikalawa, naging malinaw na doon sa mga batas na kanyang sinasabi ay hindi naman pinagbabawal or hindi illegal
na i-release mo yung confidential funds mo for the quarter within 11 days. Because you are given actually 3 months to disburse. That's the maximum. Pero walang minimum. Hindi tinatanda na ng batas na dapat ay hindi mo to ma-spend in less than 10 days or less than 15 days. Wala pong ganung requirement. Pero yun ang inaangguluhan nila kasi ayaw nga nila ipakita dito na kailangan mo talagang spend yan within 11 days because late mo na siyang inirelease sa Office of the Vice President. And yung iba pang mga kamalian nung kanilang ng kanyang pahayag ay lalong-lalo na doon sa audit observation, yung AOM, audit observation memo, galing sa COA. Kasi nagtetestimonya siya nung una, nakala mo siya ay yung nagprepara nung report. It turns out, when the report came out, wala na siya doon sa departamento na yun ng COA. At hindi naman siya talaga yung gumawa o nagawa ng final report o nagpirma ng final report. Sinasabi niya na lang, meron pala daw siyang mga partisipasyon doon, yung initial draft, siyang gumawa, wala nga lang siyang dalang kopya. Na meron siyang mga notes, hindi niya nga lang dala. So he was prevented by the presiding officer from referring to the AOM kasi wala naman pala siyang partisipasyon doon. That is not his. Kaya biglang kumambyo ang prosecution at sinasabi, preliminaries lang naman daw pala siya. After 3 witnesses, nasa preliminaries pa rin sila hanggang sa kasalukuyan at maglalabas pa sila ng ibang witnesses para naman discussin yung mga detalye ng AOM. But, again, sinabi ko na ito noon, uulitin ko ngayon. This proceeding is just a show. Kagaya ng gustong gawin ng prosecution, ginagawa itong isang palabas. They tried to do it like Eat Bulaga style, gawing comedy. But they are bad comedians. Wala silang sense of timing and their jokes really suck. Terrible ang mga pagpapatawa nila. I mean, Tito Soto will be proud of them. Siya yung hindi pinaka nakakatawa sa Tito Vic and Joey. But nobody else is laughing. And that's the worst part of being a comedian. When you're the only one smiling or even laughing at your jokes. At dito, ni walang natawa sa kanyang mga patawa. And that turns it into a sad story rather than a comedy. So, itong ginangyayari ito sa Senado, again, it's not about the impeachment. It's not about legality. It's not about evidence. This is about propaganda. Propaganda po ito. Nagtatry sila magpaganda. Gusto nila pagandahin yung storya nila that BP Sara is corrupt, that tama lang na siya ay ma-impeach. The problem is, it appears that their evidence doesn't coincide with the narrative that they wanted to sell. At dahil wala namang ebidensya, yung mga tao, nangangalay na dito sa storya na ito. You know, from the very start, alam na natin ang ending nito. Sinasabi ko nga sa inyo, alam na natin yung dulo ng boto nito. Majority will vote for removal of BP Sara. The minority will move against it. And therefore, there will be no impeachment. The VP Sara will not be removed from office because they don't have the required number of votes. Alam na natin yan from the start. So all of this story that's going on, kagaya na sinasabi ko noon, is just a part of the sarsuela. Naglulukuhan na lang talaga tayo dito. And para tayong, alam nyo, yung inilabas nila bilang isang teleserye. Ang isang pelikula na napanood na natin sa YouTube at Netflix. So from the very start, alam na natin yung umpisa, alam natin kung paano ito magtatapos kasi nga napanood na natin. And yet, the prosecution is trying to sell us, binebenta nila sa atin tong storya na to. Alam naman na natin kung ano ang kakahinatnan nito sa dulo. It's because, kaya tayo naiinis dito, mga mamamayan, after 12 days, about 300 million pesos in, wala pa rin nangyayari dito sa hearing nito. Kaya sinasabi ko nga noon pa, hanggang ngayon inuulit ko. Para sa administrasyon at sa BBM 13 na nandyan sa Senado, wala po kaming pakialam kung gusto nyo magpropaganda laban kay Sara Duterte. Karapatan nyo yan, mga politiko kayo. Trabaho nyo yan na mangintriga, gumawa ng mga storya at kasinungalingan para pataubin ang inyong mga kalaban.
That's part of your game. That's part of your territory. We get that. Naintindihan namin yan. Pero, ang di namin maintindihan, bakit kailangan nyo gastusin yung pera ng taong bayan para sa isang istorya at kwentong walang kapararakan para sa amin. Walang benepisyo sa taong bayan. 300 million pesos in and you still have nothing. And that is why talagang hindi bebenta itong storya nyo nito because ang lahat na nanonood ngayon ng mga mamamayan alam na kung ano yung ginagawa ninyo. Wala po kayong nalilinlang. Kahit po yung mga trolls ninyo, kahit yung mga BBM vloggers na yan, yung mga supporters ng administrasyon, kahit yung mga dilaw, kahit na yung pink, kahit yung mga nagsasabing sila ay matatalino at elitista at mas matatalino sila sa mga sumusuporta sa mga Duterte. Alam nyo naman kung anong ending nito. Hindi nyo lang talaga ma-call out ang administrasyon, si BBM, ang Malacanang, at ang kanyang mga taga-suporta, mga senador, kasi natatakot kayo. Tatakot kayo sa posibilidad na si Sara Duterte ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. O kagaya ng inaasahan natin, another witness, another boring day. Ako ang tingin ko, it was another boring day for the prosecution because so far, ang napatunayan lang nila dito is that, again, there was a COA report, there was an audit made, there were documents, there were findings na may mga kulang na submission ng mga documents ang Office of the Vice President. However, hindi ito nangangahulugan that that is already a criminal act or that is an impeachable offense or wala nang ibang administrative remedy. Ang nakikita ko nga dito, the defense will have a heyday, magiging masaya ang cross-examination ng depensa rito, probably tomorrow, sapagkat maaari nilang tanungin ngayon yung mga proseso ng pag-audit na ginagawa. Kasi isa doon sa mga public officials na may mga unliquidated na mga cash advances is sitting as one of the prosecutors. And that is former DOJ Secretary Leila De Lima. Ngayon mabubuksan dito na kung paano yung proseso, kung does it mean that if you have findings, meron na agad criminal liability? Because if it is so, dapat si Leila De Lima ay may kaso din. Bakit wala siyang kaso? It's because the truth of the matter is, ang COA findings doesn't necessarily translate to a criminal liability or in an impeachable offense. At the most, automatic yan, there will be administrative na pananagutan tungkol doon sa mga kulang na mga dokumento. Pero meron bang paraan para makorek ito? Yes, there is. May mga available remedies pa ang Office of the Vice President. Pwede nga rin silang, they can go to court to judicially challenge yung propriety of the findings of the COA investigator. At marami pa po na nadadaan ng proseso. But definitely, the evidence of the prosecution as of today, wala pa silang nasasabi o napatutunayan na totoo nga na merong illegal o di kaya kriminal na pananagutan ang Vice President doon sa mga findings na isinagawa nila o inireport na nila. Because now the defense can open up other public officials other than former Senator Leila De Lima, who is also formerly the DOJ Secretary. So, after 11 days, after 275 million pesos of expenses so far, the prosecution has gone nowhere. Hanggang ngayon nandun pa lang sila sa preliminaries because wala pa sila doon sa mga evidence that will connect the Vice President doon sa mga katiwalian or impeachable offense. So, makakarating ba sila ron? Well, basically, after 11 days, they have consumed probably about 12% already of the time allotted for them to complete their presentation of evidence. Because supposedly, makukumpleto ito, ang proseso na to about 92 or 93 days. So, with 11 days already gone, that's about 11 to 12% already of the time allotted to them. Wala pa, so far. I think Article 4 was a dud. Palpak yung Article 4. Wala silang napatunayan doon sa Article 4. Ngayon, they're banking on Article 1.
But dito sa Article 1, I think they would have to connect this doon sa iba pang articles because ang sasabihin nila dito ay nagkamal siya ng pera sa pamamagitan ng mga ninakaw dito sa confidential funds, and that's why they have to connect it doon sa mga bank deposits, which again will be very problematic kasi meron pang mga challenges on the constitutionality of the order of the impeachment court regarding yung subpoena, yung pagpapasubpoena dito sa mga records na ito na supposedly are confidential. Now, is the impeachment an exception doon sa mga confidentiality rule na pwedeng makover nito pati mga private individuals or even transactions that are beyond or outside of the coverage of the impeachable office, which is the Vice President. So dapat yan 2022 up to 2026 lang as of the moment. So because prior to that hindi naman impeachable. Should that include also yung DepEd? Because yung DepEd secretary position is not an impeachable office. It's only the office of the Vice President. So mahaba-haba pa itong mga proseso na ito. But I think what is happening here is that because the presentation of the evidence ng prosecution ay napaka-boring, nawawala na ng interes ng taong bayan. The survey says only about 10% are interested of the people are interested in watching the impeachment proceedings. Nawawala na ng interes ng taong bayan dito because boring nga wala kang makuhang maganda. Yan paulit-ulit at mukhang parang puro drama yung nangyayari. Now, if you are losing the audience, then you are losing the war. Sinabi ko nga sa inyo noon pa, this impeachment, hindi po ito tungkol sa legalidad or sa mga ebidensya o whatever. This is not a legal process. This is a political process. Ang pinag-uusapan po dito ay politika. Yung mga senador po na yan, bago pa nag-umpisa ang hearing, alam na nila ang boto nila. So, ang impeachment na ito ay para sa inyo at sa akin. We are supposed to be convinced by these proceedings that Sara Duterte should be impeached o kaya hindi natin siya dapat iboto sa 2028. And this is a propaganda war. Nung ko pa sinasabi, this is a propaganda war. Kanya nga lang, ang masama dito, ito ay propaganda ng administrasyon na tayo ang gumagastos, taong bayan. Okay lang kami na magpropaganda kayo, pero sana gastusin nyo yung pera nyo. Huwag naman nyo sa amin, huwag na sa taong bayan. Maraming naghihirap ngayon, nagugutom, lubog sa baha, at mas magagamit yung pera doon sa mga importanteng bagay na yan kaysa sa ganitong sarswela ng mga proceedings na wala namang patutunguhan at wala po siyang kapararakan. So, if the people are not watching, the administration is losing the propaganda war kasi walang interesado sa mga pinagsasasabi nyo. This means that the agenda of the impeachment to discredit the Vice President or make her lose her popularity is not working. Kasi ang datos ang nagsasabi, instead na bumaba, ang datos ng approval rating ng Vice Presidente, ang bumababa yung kay BBM. So, back to the drawing board. Something is wrong here. You should fire some of your political strategists. Yung kababalik nyo yan, going to the same well, yung inyong parehong mga estratehiya, is not working in. You are just wasting the people's money and the people's time. Pero kahit na ganyan ang sitwasyon natin ngayon, yung mga iskumbro, tayong mga ordinaryong mamamayan, patuloy po tayo na magmamasid, makikialam at magsisipag-aral sapagkat alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas, and we